Pagkatapos mag-isip-isip ni Spring, malilipat ang eksena sa baba ng bundok habang naglalaban ang mga halimaw. Sa tagpong ito, ipinapakita ang 5 makapangyarihang nilalang na sabay-sabay na nagpapakawala ng kani-kanilang mga pag-atake gamit ang enerhiya mula sa kanilang bibig. Bawat isa ay may natatanging kulay ng sinag, pula, dilaw, aswol, berde at puti, na sumisimbolo sa iba't ibang uri ng kapangyarihan. Ang itaas na nilalang ay tila isang dragon na may pulang sinag, nagpapahiwatig ng naglalagablab na pagkagalit o apoy. Sumunod ay ang dragon na may dilaw na sinag, maaaring may kaugnayan sa kidlat o enerhiya. Sa gitna ay isang nilalang na may kulay asul na sinag, posibleng kumakatawan sa yelo o lamig. Sa ibaba nito ay ang kakaibang nilalang na may anyo ng paniki, na nagpapakawala ng berdeng sinag, marahil may kinalaman sa lason o enerhiya ng kalikasan. Sama-samang tumatama ang kanilang mga sinag sa isang direksyon, lumilikha ng matinding pagsabog ng yelo at liwanag. Ang eksenang ito ay nagpapakita ng pagkakaisa sa gitna ng matinding lakas, isang tagpo ng kapangyarihan, panganib, at pagkilos. Habang nagaganap ang isang matinding labanan sa isang nagyayelong kapaligiran, isang lalaki ang buong tapang na humaharang sa mga atake ng mga halimaw. Ngunit dahil sa sunod-sunod na paglusob, siya ay nagsimulang mangamba dahil unti-unti nang nababasag ang kanyang barrier. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang lumitaw ang isang misteryosong nilalang mula sa void of space sa likuran nito. Dahil dito, hindi ito agad napansin ng lalaki, agad siyang inatake ng nilalang na nababalutan ng makulay na enerhiya. Mabilis itong sumugod mula sa likuran at tinamaan ang lalaki. Nagulat ito at napasigaw sa matinding sakit na kanyang naramdaman. Kasunod nito, may isang lalaki naman ang nagpahayag ng kagustuhang tumulong sa kanyang kasamahan gamit ang kanyang espada, kaya sinabihan niya ang kanyang kasamahan na huwag nga raw ito magpanik, dahil tutulungan nga raw niya ito. Kasabay nito, agad niyang inatake ang misteryosong nilalang. Subalit sinalubong siya ng napakalakas na puwersa mula rito. Dahil sa lakas ng atake ng halimaw, siya ay tumilapon at nagsimulang magsuka ng dugo dulot ng matinding pinsalang natamo. Labis naman nabigla ang lalaki, dahil hindi siya makapaniwala na kahit ang kanyang makapangyarihang Vast Sea Realm Treasure Sword ay walang epekto sa nilalang na iyon. Pagkatapos nito, bigla na lamang tumigil ang misteryosong nilalang. Sa isang iglap, isang mahiwagang liwanag ang mabilis na sumugod at tumama sa lalaki, dahilan upang siya'y tumilapon sa ere habang napapasigaw ito sa matinding sakit, kasabay nito, tinamaan naman ang isa pang lalaki mula sa likuran, na naging sanhili ng kanyang pagtili sa sakit. Napaisip naman dito si Spring habang pinagmamasdan ang laban. Ang mabagsik na halimaw na umatake ng patago ay napakabangis. Kung magpapatuloy ito, siguradong mapapahamak ang mga taong nakikipaglaban mula sa baba, kaya kailangan niya nga raw silang iligtas. Kasabay nito, agad bumaba si Spring mula sa itaas habang pinapagana nito ang kanyang makapangyarihang Divine Fist. Ginamit niya ang kanyang pambihirang teknik ang tinatawag na Demon Suppressing Divine Fist. Isang malakas na suntok na may kasamang nagliliyab na gintong enerhiya ang bumabalot sa kanyang kamao. Sa ginawa ng ating bida madali niya lamang nahuli ang misteryosong nilalang gamit ang kanyang teknik. Ngunit sa gitna ng pag-atake, isang kakaibang nilalang ang lumitaw. Isang makinang at gintong kuliglig na may malalapad na pakpak. Nagulat si Spring at napaisip, isa ba itong Void Realm Bloodline Killer na may gintong pakpak na sikada? Pagkatapos nahuli ni Spring ang halimaw sa kanyang mga kamay, bumaba na din ito kaagad. Namangha naman dito ang isang lalaki sa ginawa ni Spring, kaya tinawag siya ng lalaki na isang mandirigma, at ibinunyag niya din ang mahalagang impormasyon sa kanya. Sinabi niyang ang kahinaan ng Killer-Winged Golden Cicada ay nasa mga pakpak nito. Matapos marinig ang kahinaan ng halimaw, agad na tumugon si Spring, sinabi niyang alam niya na ang dapat gawin, sisirain niya agad ang mga pakpak ng Killer-Winged Golden Cicada. Agad na kumilos si Spring at inihanda ang kanyang lakas. Hinawakan niya ang hangin sa harapan, tila kinokontrol ang enerhiya. Biglang lumitaw ang Killer-Winged Golden Cicada habang nagpupumiglas ito kay Spring. Ngunit sa lakas ni Spring, napasigaw ito sa sakit. Tinamaan ang mahina nitong bahagi, ang mga pakpak. Subalit sa gitna ng panganib, biglang nagbago ang anyo ng halimaw. Tumakas ito sa sarili nitong balat, isang taktika ng pagbabago ng anyo.
Nagulat sila habang lumulutang palayo ang totoong anyo ng Golden Cicada, na may mas maliwanag at mas malalakas na bagong pakpak. Nagsalita naman dito ang isang lalaki at nagsabing hindi nila dapat hayaang makatakas ang Golden Cicada. Malakas daw ang katawan nito, at tiyak na mabilis nitong marirecover ang gintong pakpak nito. Ngunit kalmado lang na sinagot ni Spring ang lalaki dahil buo ang tiwala niyang hindi makakatakas ang Golden Cicada. Dahil dito, agad niyang tinawagan si Skelly upang utusan itong habulin ang halimaw at tapusin ito gamit ang kanyang matinding slashing attack. Agad na rumspan si Skelly sa utos ni Spring. Sa isang iglap, umatake siya gamit ang kanyang malakas na slashing move. Mula sa itaas, dumulas ang matalim niyang espada na may kasamang pulang enerhiya, diretsyong tumama sa halimaw. Tumilapon ang mga piraso ng pakpak ng halimaw sa lakas ng hampas. Maging ang makakapal na balat ng halimaw ay hindi nakaligtas sa bagsik ng pag-atake ni Skelly. Pagkatapos nito, bigla na lamang sumulpot ang isang dambuhalang tatlong ulong dragon at sabay-sabay na bumuga ng pulang, dilaw, at asul na enerhiya patungo sa lokasyon ng ating bida. Dahil dito, naging seryoso naman si Spring, kaya pinakawala ng bida ang isa sa kanyang pinakamalakas na kakampi, ang Great Evolution Heavenly Dragon Hound. Sa likod ng kanyang galit at determinasyon, nagliwanag ang apoy sa paligid niya, hudyat ng kanyang desperadong laban. Sa isang nakakasilaw na pagsabog ng enerhiya, lumitaw ang makapangyarihang Heavenly Dragon Hound. Ang nilalang ay naglabas ng nakakatakot na presensya at aura na tila yumanig sa buong paligid. Sa likod nito, sumulpot ang isang dambuhalang anino ng mandirigmang espirito, isang simbolo ng sukdulang lakas at pamatay na intensyon. Ipinamalas ng Dragon Hound ang kanyang tunay na anyo, na may mala-dragon na anyong mabangis na nilalang, kasabay ng nakakabinging crack na hudyat ng pagbitak ng lupa at ere. Kasabay nito, biglang nagpakawala ng malakas na enerhiya ang Great Evolution Heavenly Dragon Hound. Sa isang iglap, nabalutan ang buong katawan nito ng isang makapangyarihang bilog na barrier na kulay na asul na liwanag, ito ay sariling domain ng Evolution Heavenly Dragon Hound ni Spring. Ang naturang barrier ay hindi simpleng panangga lamang, ito ay may taglay na nakakasirang lakas. Sa mismong sandaling dumampi dito ang mga katawan ng mga halimaw, agad silang nagkapira-piraso, na parang winasak mula sa loob. Kasunod nito, lumakad ang Great Evolution Heavenly Dragon Hound papalapit sa natitirang mga halimaw. Dahil sa nakakakilabot na presensya at kapangyarihan nito, nagsimula silang pagpawisan at mapuno ng takot. Sa gitna ng matinding kaba at pangamba na sila'y mapapaslang, agad silang nagkanya-kanyang takbo upang iligtas ang kanilang mga buhay. Namangha naman dito ang mga lalaki dahil sa lakas ng Evolution Heavenly Dragon Hound ng ating bida, at napatanong din sila kung bakit napakalakas nga raw ng kapangyarihan nito. Kinausap ni Spring si Heavenly Dragon Hound at Skelly na magpahinga na nga raw sila dahil tapos na nga raw ang kanilang laban. Lumapit naman ang tatlong lalaki sa ating bida at nagpasalamat sa kanyang tulong. Isa sa kanila ang nagtanong ng kanyang pangalan, habang ang isa naman ay humanga sa pambihirang lakas ng kanyang battle pet. Ang huli ay natawa at nagpahayag ng paghanga, sinabing ang kanilang bagong kasama ay bata pa at gwapo pa. Napaisip si Spring matapos marinig ang sinabi ng tatlong lalaki. Mga kasama raw. Nagtaka siya kung ang mga ito ba'y ipinadala rin ng Tower Lord. Napansin niyang ibang-iba ang ugali ng mga ito kumpara sa mga taong nasa Peak Tower, hindi sila mayabang o mapagmataas. Sa halip, napakagaan nilang lapitan at tila tunay na magalang. Nagtanong si Spring kung sila ba ay natrap sa lugar na iyon. Tumugon naman ang ating bida sa kanila at nagpakilala ito na siya nga raw ay si Spring. Ipinaliwanag naman dito ng lalaki na nagkakamali nga raw ang ating bida dahil hindi sila naipit doon, sila ay mga legend na kusang loob na nagpabantay sa lugar na ito. Mariing sinabi ni Spring na hindi kwalipikado ang Peak Tower na utusan siya. Ngunit ipinaliwanag din niya na ang Tower Lord mismo ang nag-atas sa kanya na pumasok upang hanapin ang isang mahalagang bagay. Kasabay nito, ipinakita niya ang isang item bilang patunay. Kinumpirma naman ng isang kasamahan na ang item na ito ay pag-aari talaga ng Tower Lord. Pagkatapos nito, tatlong lalaki ang magkaharap habang nagpapakilala ang isa sa kanila. Isang lalaking may puting buhok at matipunong pangangatawan ang nagsabing siya ang leader na nakaatas sa Ice Prison Border Pass.
Pagkatapos ng kanyang pagpapakilala, sinabi niya ang kanyang pangalan, Ye Wuxiu. Samantala, ang isa namang lalaki ay tumugon ng magalang na pagbati. Napaisip si Spring matapos marinig ang pagpapakilala ni Ye Wuxiu. Tinanong niya sa sarili kung ang Ice Prison Border Pass ba ang pangalan ng lugar kung saan sila naruroon ngayon. Nagtanong naman dito si Ye Wuxiu kay Spring kung ano ang hinahanap niyang mahalagang bagay. Sinagot ni Spring ang tanong ni Ye Wuxiu sa pagsasabing, narinig ba nga raw nila ang maalamat na prutas? Nang tinanong ni Spring kung narinig na ba nila ang tungkol sa prutas, nagtaka ang grupo at sumagot si Ye Wuxiu at humingi ito ng paumanhin, dahil hindi pa nga raw niya ito naririnig. Naging seryoso si Spring at napaisip kung talagang wala silang alam o may tinatago lang sila. Bigla naman nagsalita dito ang matanda na si Elder Lee at sinabing maaaring alam niya ang tinutukoy ni Spring. Pinaliwanag ni Elder Lee tungkol sa isang kakaibang kaganapan, ang Beast Tide. Ayon sa kanya, may mga hindi pa nalalamang lihim sa likod ng pag-atake ng mga halimaw. Sinubukan niyang alamin ang pinagmulan nito. Ilang araw ang nakalipas, muli siyang nakaranas ng Beast Tide kaya lumapit siya upang magsiyasat. Habang sumusunod sa mga bakas ng mga halimaw, nakita niya ang isang kakaibang puno, isang jade tree na matatag na nakatayo sa gitna ng bundok. Ito ay isang di pangkaraniwang tanawin sa gitna ng yelo, na tila may koneksyon sa misteryo ng Beast Tide. May isang prutas na malinaw at kasing ningning ng isang bituin na nakasabit sa isang puno. Habang papalapit ang isang tao upang kunin ito, ang puno na tila gawa sa jade ay biglang naglaho na parang isang ilusyon. Sa kanyang paningin, ang prutas at ang puno ay nawala na lang na parang bula sa harap mismo ng kanyang mga mata. Nagtaka naman dito si Spring sa kanyang nalaman, dahil baka nga raw ay nag-teleport ang prutas na ito sa ibang lugar. Nagtanong si Ye Wuxiu kay Elder Lee kung ang dahilan ng pagdating ng mga halimaw sa Beast Tide ay ang mahiwagang prutas mula sa Jade Tree. Ipinapakita nito na napaka-importante at makapangyarihan ng prutas na iyon, dahil kahit ang mga halimaw ay naaakit dito. Sinagot naman ito ni Elder Lee na naghihinala lang siya at wala pang matibay na ebidensya upang mapatutuhanan ang teoryang iyon sa ngayon. Kinausap na ni Elder Lee si Spring. Ikinwento ni Elder Lee na mula nang pumasok siya sa array, isang napakahiwaga at kamanghamanghang bagay ang kanyang nakita, ang pinakamagical na bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Kaya't tinanong niya si Spring kung maaaring ito na ang prutas na hinahanap nito. Sinagot ni Spring si Elder Lee at inamin niya na wala rin siyang ideya kung ano talaga ang hinahanap nila. Wika niya, wala rin talaga akong alam. Sa ngayon, ang tanging magagawa raw niya ay subukan ang kanyang swerte gamit ang bakas o clue na meron siya. Tinanong naman ni Ye Wuxiu kay Spring kung bakit hinahanap ng Tower Lord ang bagay na iyon. Seryosong ipinaliwanag ni Spring, isa sa 4 na makapangyarihang hari, na tinatawag na The Other Shore, ay nagsisimula ng maghasik ng kaguluhan sa mundo. Kasabay nito, 3 pang hari na may kapangyarihang tinatawag na Heavenly Destiny Realm ay malapit nang muling lumitaw sa Blue Star, ang mundo ng mga bida. Ang tanging paraan para matalo ang mga hari na ito ay ang kumain ng isang espesyal na bunga. Sa pamamagitan lamang nito, ang isang tao ay maaaring umangat sa Starry Sky Realm, isang antas ng kapangyarihan na sapat para labanan at talunin ang 3 hari. Napuno naman ng pawis ang pagmumukha ni Ye Wuxiu dahil sa kanyang nalaman, dahil ngayon niya lang napagtanto na nasa mapanganib na sitwasyon ang Earth. Ipinapaalala din ni Spring kay Ye Wuxiu na hindi na ito sekreto, lahat ng importanteng tao ay may alam na sa krisis. Nagtataka siya kung bakit hindi pa rin alam ni Ye Wuxiu, gayong dapat ay naabisuhan na ito ng Peak Tower, lalo't siya ay nakapwesto sa lugar. Nagsalita naman dito ang isang lalaki kay Spring, ang kapaligiran sa loob ng 10 Directions Heavenlock ang array ay matindi. Kaya kahit ang Peak Tower ay bihirang makipag-ugnayan sa kanilang lahat. Napansin naman ni Spring na ang naputol na braso ng isang tao ay tila tinamaan ng isang hindi magagamot na uri ng atake. Mukhang may kakaibang nangyari at malubha ang kondisyon ng biktima. Tinanong niya ang lalaki kung gaano na ito katagal naruroon, marahil upang alamin kung may nalalaman ito tungkol sa nangyari. Ipinapaliwanag ng isang lalaki sa bida na matagal na silang naruroon sa lugar. Bagamat 300 taon na siyang nagsisilbi roon, kinikilala pa rin siya bilang isa sa mga bagong dating. Ibig sabihin, may mga mas nauna pa sa kanya, gaya ni Old Chen,
na naroon na ng mahigit 800 taon. Nagtanong ang bida kung bakit sobrang tagal na nilang nananatili sa lugar. Sinagot siya ng isa sa mga lalaki na ayon sa batas ng Peak Tower, sapat na ang 50 taon ng serbisyo para makaalis. Ngunit sa aktwal na kalagayan, hindi iyon nangyayari dahil napakarami pa ring mabangis na halimaw sa paligid, hindi nila maubos ang mga ito, kaya parang wala talagang katapusan ang pananatili nila roon. Ipinaliwanag din ng isang lalaki na pawala na ang mga ipinapadalang malalakas na mandirigma, tinatawag na legends, mula sa Peak Tower bawat taon. Kaya kung sila, na matagal nang nagsisilbi, ay aalis pa, wala nang matitirang tagapagtanggol para sa lugar. Kaya kahit dapat pwede na silang umalis, pinipili pa rin nilang manatili para hindi pabayaan ang kanilang tungkulin. Ipinaliwanag din ng isang kalbo na napakahalaga ng pagbabantay sa array dahil kung pababayaan ito at makalusot ang mga mababangas na nilalang, magkakaroon ng malaking kapahamakan sa buong mundo nila. Hindi lang mga mandirigma ang maaapektuhan, kundi pati na rin ang mga inosenteng pamilya na kanilang pinuprotektahan. Kaya napilitan silang manatili para hindi bumagsak ang mundo sa gulo. Sinabi naman ni Spring sa kanila, hindi problema ang kakulangan sa magagaling na mandirigma o mga alamat sa Peak Tower. Sa halip, ayaw lang talaga ng mga ito na pumasok o makialam sa lugar na ito. Parang sinasabi niya na may mas malalim na dahilan kung bakit hindi tumutulong ang iba. Ipinapakita ng mga eksenang ito ang matinding tungkulin ng mga tagapagbantay sa isang mahiwagang lugar na tila may ginagampanang napakahalagang papel sa pagpigil sa mga mababangas na nilalang mula sa paglusob sa mainland. Ipinaliwanag naman ni Ye Wuxiu sa ating bida na kung walang magbabantay at masisira ang array, magdudulot ito ng kapahamakan sa buong mainland, kasama na ang mga pamilyang kanilang pinuprotektahan. Samantala, maraming alamat sa Peak Tower, ngunit hindi ibig sabihin nito na walang mga makapangyarihang tao. Sa halip, ayaw lang talaga ng ibang mga alamat na tumapak sa lugar na iyon. Sinabi din niya ng pagkadismaya sa mga legendary sa labas, na karamihan ay umiiwas lang sa tungkulin. Ang kanyang punto, ang kanilang pananatili at pagbabantay sa lugar ay hindi dahil sa kakulangan ng pagpipilian, kundi dahil ito ang pinili nilang landas. Ipinagmamalaki nila ang sakripisyong iyon. Dahil sa mga sinabi ni Ye Wuxiu, nagsigawan naman ang kanyang mga kasamahan dahil pinagmamalaki nila ang kanilang ginagawa para sa mundo, at hindi sapat na tawagin lamang silang alamat, dapat ay kumilos sila ayon sa bigat ng kanilang titulo. Dapat nilang pasanin ang responsibilidad na kaakibat ng kanilang pangalan. Sumang-ayon ang mga kasama niya sa sinabi, na may pananagutan ang bawat alamat sa mga taong umaasa sa kanila. Napatingin naman ng seryoso si Spring sa kanila dahil sa katotohanan nilang sinabi. Lumapit na si Elder Lee kay Spring na may pag-asa at tiwala sa kanyang mga mata. Sinabi niya na sana ay matagpuan ni Spring ang prutas at mapigilan ang 4 na hari sa kanilang balak na sirain ang mundo. Ipinaalala rin niya na umaasa pa rin ang kanilang mga pamilya sa labas, kaya't malaking responsibilidad ang nakaatang sa mga balikat ni Spring. Sinabi din ni Elder Lee, napakaraming taon na ang lumipas. Hindi na nila alam kung ang mga pamilya nila sa labas ay buhay pa o naglaho na. Dahil sa sinabi ni Elder Lee, buong tapang na nangako si Spring kay Elder Lee. Sinabi niyang kapag nahanap na niya ang prutas at nakabalik na siya sa mainland, sisiguraduhin niyang aalagaan niya ng mabuti ang mga pamilya nila. Lumapit naman si Ye Wuxiu kay Elder Lee at sinabi nito, dahil ikaw ang nakadiscover ng prutas, maari niya bang samahan si Spring dito? Agad namang pumayag si Elder Lee na walang pagdadalawang isip. Kasabay nito, dali-dali na niyang niyaya si Spring na umalis ng araw sila patungo sa prutas na tinutukoy nito. Makalipas ang 2 araw, nakasakay sila sa kanilang mga battle pet. Sinabi ni Elder Lee sa ating bida, matapos ang 2 araw ng paghahanap, sinabi ni Elder Lee kay Spring na sa wakas ay nakakita na sila ng maayos na grupo ng mga halimaw na beast tide na pwedeng salakain. Sa ibaba nito makikita natin ang isang lobong gutom na gutom. Habang pinagmamasdan nila ang mga halimaw, sinabi ni Elder Lee kay Spring na tingnan ang mga itsura ng mga ito. Aniya, parang naamoy ng mga halimaw ang pagkain, pula ang mga mata nila sa matinding gutom. Masayang sinabi ni Spring kay Elder Lee na magtungo na sila sa unahan ng beast tide upang masilipin ito ng mas maigi. Sumang-ayon naman dito si Elder Lee, kaya dali-dali naman silang lumipad kaagad. Maya-maya, nakarating na sila sa lokasyon ng kanilang hinahanap,
At sa pagpunta nila dito bumungad naman sa kanila ang Jade Tree, ang tinutukoy ni Elderly kay Spring, kaya masayang sinabi ni Spring kay Elderly na nandito nga raw ang puno na ito dito.